Bongbong Marcos, kalabanin mo ang Holy Spirit, mamamatay ka. Tatandaan mo na bilang tao, hindi tayo nabubuhay para sa sarili natin. Ang ating katawan ay sagrado na templo ng Diyos ng Holy Spirit. At sinabi ni Jesus, may kasalanan na may kapatawaran, ngunit hindi ang lapastanganin mo ang Holy Spirit. Ang katangahan mo, Bongbong, mas inibig mo ang sarili mo at pera. Naging ganid ka sa posisyon at sa kapangyarihan. Pero hindi mo nalalaman ang may hawak ng buhay mo yung Holy Spirit. At darating ang araw, sa dapit hapon ng buhay natin, ang ating kaluluwa, aalisin niya ng Holy Spirit. Aalis ang Holy Spirit sa ating katawan, kung kaya tayo mamamatay. At dahil yung kaluluwa mo naging hudas at traidor sa Holy Spirit, at siyang Diyos na lumalang sa'yo na may pag-aari ng buhay mo, dahil mas pera ang inibig mo kaysa sa Holy Spirit, kaawa-awa ka, Bongbong Marcos. Yung kaluluwa mo mahuhulog sa impyerno. Dahil lahat ng mga hudas at traidor na nagmamataas at nagmamayabang sa Holy Spirit, na kumakalaban sa Holy Spirit, after that, itinatapon ng Holy Spirit sa impyerno. Honestly, Bongbong, umaapaw na ang kasalanan mo sa Holy Spirit. Bawat katawan ng tao na hinudas mo, tinraidor mo, winalanghiya mo, sagradong templo ng Holy Spirit. Gaano karaming taong winalanghiya mo, pinapaghirap mo ang pamumuhay. Dahil mas inibig mo ang sarili mo at pera. Pero mamamatay ka, Bongbong. Ang kataas at kayabangan mo may katapusan. Ang Holy Spirit na nasa aking katawan ng Diyos na aking pinakikilala ay ang Ama ni Jesus. Ang Holy Spirit ang Alpha at Omega, ang lumalang ng langit at lupa, ang may pag-aari ng katawan at kaluluwa ng buong sangkatauhan. Alam ko maraming mga bangag na katulad mo, na supporter mo ang nagagalit sa akin sa pagsasabi ko ng katotohanan dahil prangka ang bunganga ko. Kayong mga bangag, kahit paiduluhin nyo si Bongbong, oras na lagutin ng Holy Spirit ang kaluluwa rin sa katawan nyo, hindi kayo maliligtas ni Bongbong na bangag, na katulad yung bangag. Dahil honestly, hindi naman ako ang una yung kinakalaban kundi ang Holy Spirit na nanaan sa katawan ko, na siyang may pag-aan ng buhay niyong mga bangag. Yung sinasabi niyo sa aking baliw, nasisiraan ng bait, luka-luka, may demonyo sa katawan ko, bukas na aklat yan sa Holy Spirit. Dahil ang aking katawan, templo ng Holy Spirit, ang Holy Spirit ang pinakikilala kong Diyos, na siyang una yung sinasabihan ng masasamang salita, hindi ako. The more kayo nagsasalita ng masama against sa Holy Spirit, na nasa katawan ko, na pinakikilala kong Diyos, the more yung dinadagdagan ng kasalanan nyo sa Holy Spirit. The more yung inilalayo ang sarili nyo sa Holy Spirit. Kaya, kapag binawi na ng Holy Spirit ang kaluluwa sa inyong mga bangag, Bongbong Marcos, kaawa-awa kayo. Dahil hindi kayo patatawarin ng Holy Spirit. Hindi kayo kikilalain ng Holy Spirit na anak ng Diyos dahil ang Holy Spirit na nasa katawan ko na ipinakikilala ko na dapat lang sambahin at kilalain na Father na siyang amang espiritual, inyong kinakalaban. Hindi nyo tinatanggap ang Holy Spirit sa puso nyo dahil naghahari sa puso niya ang hudas at demonyong si Satanas. Kayo yung mga kampo ng kadiliman, kayong mga bangag na walang takot gumawa ng kasalanan sa Holy Spirit. Kaya kapag namatay na kayo, that's your choice. Winarningan na kayo ni Jesus. Sinabi ni Jesus, may kasalanan na may kapatawaran, ngunit hindi lapastanganin mo ang Holy Spirit. Kayo, winawarningan ko na. Sinasabi ko sa inyo, nang may pag-aari ng buhay nyo ay hindi si Bongbong Marcos na bangag na iniidolo nyo, pero matigas ang puso nyo. Mas gusto nyong manatili sa kadiliman ng kaluluwa nyo. Maging alipin ng demonyong si Satanas para kalabanin ng Holy Spirit na sang Diyos na lumalang ng langit at lupa na may pag-aari ng buhay nyo. Sa banal na kasulatan na sasaad, in the end, human reaps what they sow. Kung anong tinanim mo sa puso mo, yan ang aanihin mo. Kayong mga bangag, hindi nyo tinatanggap na kaya kayo nabubuhay at umiirad sa muli dahil sa presensya ng Espiritu ng Holy Spirit. Dahil sa tingin nyo, mas tama at mas magaling si BBM na bangag kesa sa Holy Spirit. Best choice nyo yan. Tatandaan nyo lang na mga hudas kayo, na ang buhay nyo dito sa mundo may simula't katapusan din. At ang may pag-aari ng buhay nyo, hindi ang sarili nyo at hindi si BBM na bangag, kundi ang Holy Spirit. Kaya sinasabi ko sa inyo, kalabanin nyo ang Holy Spirit, na siyang Diyos na parati kong kasama, na parating kasama ni Tatay Digong, ni Sara Duterte, lahat ng mga panlalait at paninirang puri nyo na ginagawa at sinasabi nyo kay Sara Duterte, sa pamilya ni Tatay Digong,
kina Senator Alan Peter Cayetano, gagamitin niyang pabalik sa inyo ng Holy Spirit. Sinasabi ko sa inyo, kapag namatay na kayo, hihingi kayo ng kapatawaran sa Holy Spirit, but it's too late. Tatanggapin niyo ang parusa ng Holy Spirit sa inyo. Itatapon ng Holy Spirit ang kaluluwa niyong mga hudas at traidor at demonyo nagmamata sa Kanya, sa impyerno. Winawarningan ko na kayo. Ngayon, kung matigas talaga ang puso niyo, ayaw niyong mag-repent, ayaw niyong magsisit, ayaw niyong magbalik loob sa Holy Spirit dahil mas iniidolo niyo si BBM na bangag na siyang hudas demonyo, choice niyo yan. Tatandaan niyo lang, after death is judgment. Pero ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo, na buhay pa kayo dito sa mundo, ang kaluluwa niyo nakapila ng papuntang impyerno. Hindi kayo kikilalanin ng Holy Spirit na anak ng Diyos. Hindi kayo kikilalanin ni Jesus na kapatid niya sa Espiritu dahil hindi nyo sinasamba ang Holy Spirit na nasa katawan nyo. Si Jesus sinamba niya ang Holy Spirit na nasa katawan niya. Pinapako siya ng mga pare sa pag-ibig ni Jesus sa Holy Spirit. Pero yung mga pare nagpapako sa kanya, matagal na rin patay at naglalangoy ang kaluluwa nila sa impyerno dahil hindi sila pinatawad ng Holy Spirit. Ngayon, winawarningan ko kayo. Sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Ang Holy Spirit na nasa ating katawan ng Diyos sa dapat lang sambahin at kilalaning Father namang espiritual. Hindi ang mga paring bangag na mga bulaang propeta na sumasamba sa Rebulto Santo Santo Diyos-Diyosan. At lalong hindi si Bongbong Marcos bangag na adik, na duwag. Hair follicle test pa nga lang hindi niya magawa. Duwag ang inyong iniidolo na pangulong bangag na adik. Wala kayong mga common sense, hindi nyo ginagamit ang utak nyo. Punong-puno kayo ng pride. Hindi kayo nag-iisip. Ang ginagamit nyo, pride. Dahil sa tingin nyo, mas tama si Bongbong Marcos na bangag. Pero hindi tama si Bongbong Marcos na bangag. Maling-mali na kalabanin mo ang Holy Spirit. Para lang ipagtanggol ang isang bangag na pinahiram ng buhay ng Holy Spirit. Dahil ang may hawak ng buhay mo yung Holy Spirit, papatayin ka rin naman ng Holy Spirit. At dahil hindi mo sinamba ang Holy Spirit sa puso mo, kaawa-awa ang kaluluwa mo. Maglalangoy ng forever sa impyerno. Malalockdown ka na doon ng forever. Hindi ka na makakalis pa. Gugustuhin mo mang mamatay, hindi ka na mamamatay dahil yun ang hantungan ng mga kaluluwang huwal sa traidor na kumakalaban sa Holy Spirit. Kaya Bongbong Marcos, mamamatay ka na, bilang na ang araw mo. Honestly. Hindi ka makakaligtas sa kamatayan dahil lahat tayong mga tao mamamatay dito sa mundo. Pero after that, huhukuman ng ating kaluluwa. Ako alam ko kung sino ang Diyos lumalang sa akin na siyang pinagtatanggol ko, pinakikilala ko na siyang Diyos Ama, ay ang Holy Spirit na nasa aking katawan na kinakalaban yung mga bangag. So, you choose nang gusto nyo na kalabanin ng Holy Spirit at ibigin nyo si Bongbong Marcos na bangag, then makakahulog ang kaluluwa nyo sa impyerno. Hindi kayo patatawarin ng Holy Spirit. Sasabihin sa inyo ng Holy Spirit pag hinukuman na ang inyong kaluluwa, truly, truly, I tell you, I never knew you, you wicked, who practice lawlessness. Depart from me. Yun yung salita na pinaka masaklap na tatanggapin ng isang taong bangag na walang pag-ibig sa Diyos dahil mas inibig niya si BBM na bangag na magnanakaw, hudas, traidor, at pera ang sinasamba. Kaya kayong mga police at mga NBI, AFP, na sumusuporta kay Bongbong, mangangamatay din kayong mga bangag. Dahil mas inibig niyo si Bongbong kaysa sa Holy Spirit na nasa katawan niyo, na siyang may pag-aay ng buhay niyong mga bangag. Katapusan niyo ng mga demonyo, mangangamatay kayo, mangangahulog ang kaluluwa niyo sa impyerno. Hindi kayo patatawarin ng Holy Spirit. Babala na yan ng Holy Spirit. Sa pamamagitan ko, ang Holy Spirit na nagbibigay ng buhay sa akin ang siyang nagsasalita para sabihin sa inyo na siya lang ang dapat sambahin at paglingkuran. Hindi si Bongbong Marcos na bangag, na hudas, traidor, at demonyo na kumakalaban sa Holy Spirit na sang Diyos na lumalang ng langit at lupa.